Hi guys! Samahan niyo ako at ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ang aking napakasarap na carioca. Medyo mahaba ang video nito pero kailangan niyong tapusin kung gusto niyong matutunan. Kaya wag na nating patagalin. Simulan na natin ang ating pagluluto ng carioca. Dito naglagay ako ng half a cup of white sugar, 1 teaspoon of salt, 3 cups of boiling water. Yes guys, boiling water. Importante ang boiling water. Tapos naglagay ako ng 1 half cup na desiccated coconut and 6 cups na glutinous powder. Guys, iba ang rice powder or rice flour sa glutinous flour or glutinous powder. Importante na glutinous powder ang gagamitin nyo dito. So, idadagdag nyo lang ng paunti-unti ang 6 cups na yan at nagtira ako ng half a cup na glutinous powder para later. So takpan pa natin yan dahil napakainit ang ating mixture. Pag medyo malamig na, ilagay na natin ang another half cup na glutinous powder. Yan ay ang itinira ko sa 6 cups. So bali ang total ng flour na ginamit ko dito ay 6 cups sa 3 cups na hot water. So, inid mo lang yan siya guys hanggang makikita mo na wala nang kumakapit sa side ng inyong mixing bowl at i-try mo ng hatakin or squeeze. That means ready na ang inyong dough. At syempre, ayoko naman ng pa-measure pa. So, ang ginagamit ko lang dyan ay pag kung ano ang unang lumabas, yan na yan yung measurement ng ating carioca balls. So, dito guys, importante na i-preheat nyo rin ang inyong mantika. Sa gamit ng stick, kailangan paghiwa-hiwalayin nyo ang inyong carioca balls bago mo siya baliktarin. And then, pag naluto na yung carioca balls mo guys, pwede nyo nang hanguin at ilagay sa strainer. Mag-caramelize na ng sugar. Ang ginamit ko dito ay light brown sugar at make sure na caramelized siya bago mo siya ibabalik yung carioca balls. Wag niya munang hahaluin. Kailangang bumalik sa tamang forma ang inyong carioca balls at pag-iwahiwalay nyo rin sa gamit ng stick. So pag ganyan ng evenly coated ang inyong carioca balls ay ready na siya. Guys, sobrang crunchy at napakasarap.